mga kababayan, ito yung sunod. Kung peke ang sinabi ni Bryce Hernandez patungkol sa kanya at kay Henry Alcantara, bakit dinismiss ng korte ang kaso ni Jinggoy kay Bryce? Ito mga kababayan. Naku po. Ito mga kababayan. Ito Jinggoy case dismiss. Ayan. Versus Bryce Hernandez. Naku po mga kababayan. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. May ads lang. Kasi peke daw yun hindi daw totoo. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang inihaing perjury complaint ni Senador Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa piskalya, kulang ang salin at mga ebidensya ni Estrada para patunayang mali ang mga pahayag ni Hernandez laban sa kanya. Sinabi rin ng Quezon City Prosecutors na wala umanong sapat na basehan para sabihin may malicious intent si Hernandez sa kanyang mga pahayag. Bagkos, nagsalita umano si Hernandez base sa kanyang personal knowledge bilang opisyal ng ahensyang sangkot sa anomalya. Nag-ugat ang kaso ng sabihin ng dating opisyal na isa ang senador sa mga tumanggap ng kickback sa mga anomalyang flood control projects. Ayan na, mga kababayan, di ba? So kung hindi totoo ang mga binulgar ni Bryce Hernandez at hindi tugma, bakit binasura? Bakit binasura ng korte? Ang kaso ni Jinggoy kay Bryce na perjury. So ibig sabihin, accurate ang sinasabi ni Bryce. Kaya isa lang ang masasabi ko mga kababayan, si Jinggoy hindi siya safe. Nako po. 'Di ba? Nabasura ang kasong perjury ni Jinggoy laban kay Bryce. So ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Bryce, totoo. So kung binasura ang kay Jinggoy, ibig sabihin, kung may reklamo si Jewel kay Bryce, ibabasura din. Kasi nanalo nga si Bryce kay Jinggoy Naku po, mga kababayan, patay ka niyan. Sabi pa naman ni Marcoleta, nako, the bad one, di ka safe. Safe ka na, di ba? Pangalawa, nako po, ito na, narinig nyo sa balita, Kung binasura ang reklamo ni Jinggoy na perjury kay Bryce, kasi hindi daw totoo ang mga sinasabi, yung pambibintang, ganyan, pag ganon. So yung mga sinasabi ni Bryce laban kay Villanueva ay may possibility totoo din. At kung meron mang reklamo si Villanueva laban kay Bryce, may possibility ibabasura din. Naku po, patay. So, mukhang mga kababayan, sa mga nagtatanong po, ayon kasi kay Boying, December 15, 16 may aarestuhin. So, bakit ngayon wala pa ring nakulong? Yan ang mga tanong mga kababayan. Bakit ngayon wala pa ring nakulong? Asaan na yung sinabi ni BBM na may mga warrant na at inutusan na niya ang otoridad? Asa na yung sinabi ni Boying na may 2 isda? Oo, doon sa DZMM podcast. Nandun pa nga kaharap si GB Ejercito, kapatid ni Jinggoy. So, nasaan na daw? Ganito yan mga kababayan Ulitin ko. Kapag manghuli po kasi, huwag mong isabi. Kasi bakit? Matulad kay Bato, wala pang ang warrant na opisyal. Sinabi na ni Boying, anong nangyari? Nagtago ngayon si Bato. So ngayon mga kababayan, dapat kasi iwasan natin yung ganyan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ako, ayaw ko manguna. Ulitin ko kasi sasabihin na naman dito, feeling untouchable, feeling magaling, feeling may alam. O di sige, wala tayong alam. Pero, mga kababayan, di ba ang school, di ba mga kababayan, kapag nag-aral ka,
Tapos pa December na. 'Di ba minsan December 20 may summer break kayo. Tapos ang balik nyo January 2, January 3 na. 'Di ba? Mga kababayan, 'di ba kapag estudyante ka? O sino ba sa atin hindi nakadaan ng estudyante dito? Lahat naman tayo naging estudyante noon. O ilang taon tayo nag-aral? 4 years sa high school. O 5 years sa college. O 6 years sa elementary. O may 2 years pa kinder at preschool. So napaka-imposible naman mga kababayan na hindi natin mamimemorize pagdating ng Pasko. Di ba kadalasan kapag December, 1 to 20 lang ang pasok, tapos balik nyo, January 2, January 3 na? O, di ba? So ngayon mga kababayan, kung sakali man, ang empleyado ng gobyerno ganun din. Maskin sa bangko ganun din. May leave din po yan sila. Aba, hindi naman po siguro po pwede mga kababayan na araw-araw may duty. Ang school walang pasok ang mga teacher. Walang pasok pero may bonus. Pero yung mga otoridad na manghuhuli, police, sundalo, CIDG, NBI, wala na ba silang karapatang magbakasyon? Wala na ba silang karapatan na magbakasyon at umuwi ng probinsya kasama ang kanilang pamilya? Wala na bang ganun? Si Boyeng Rimulya nga, pumunta nga ng Qatar eh. Diba? Oh. Kaya mga kababayan, kaya po sa mga nagtatanong, bakit wala pang nahuli? Bakit wala pang inaristo? Ang sabi, December 16, December 15 daw may warrant. May warrant ang sinabi. Pero hindi sinabing December 15 at 16, huhulihin. Warrant ang sinabi. Ilalabas ang warrant. Pero, ewan ko din kay Boyeng, kung ano, ang nasabi niya na may ganyan daw. Pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, nagbabakasyon pa po. Mga kababayan, bigyan po natin ng panahon na itong otoridad ay makasama ang kanilang pamilya. Kasi take note mga kababayan, ang kanilang aaristuhin ay mga malalaking isda yan. Tandaan ninyo, senador, pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, sa ating bansa. Kapag inaristo mo yan, hindi basta-bastang susuko yan, may mga guns yan. Sa madaling salita, may mga sanggano yan. Hindi yan basta-basta na pag hinuli mo ay ganyan-ganyan. Yung iba makikipagbarilan pa. Diba? Makikipagbarilan. Yung iba makikipagpatayan. Oh. Kaya nga, hindi basta-basta mag-aristo mga kababayan na parang naghuli ka lang ng manok, tagtagan mo lang ng bigas, lalapit na agad takluban mo ng basket o di kaya planggana para mahuli mo na. Diba? Mga kababayan, kung kayo nga may bakasyon, imposible naman po yung mga tao sa gobyerno, hindi na sila nagbabakasyon. 'Di ba? Imposible naman po yung mga trabahante sa gobyerno ay wala na silang karapatan na magbakasyon kasama ang pamilya. Siyempre mga kababayan, pinagplanuhan pa nila yan. Kahit nga yan kay Bato, simula nung sinabi ni Boyeng yan, hindi nyo ba alam, pinagplanuhan yan kung paano arestuhin si Bato. Kasi bakit? Mga malalaking tao yan. Hindi naman yan yung sinabi mong adik, dapa. Itaas ang kamay at iwagayway at sumayaw ng sex bomb. Taas baba, sumakit ang ulo ko, apir tayo. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun na. Itaas ang kamay at apir tayo. Sumakit ang dibdib ko. Sumakit ang bewang ko. Sex bomb. Hindi naman ganun eh. Dapa. Itaas ang kamay. Sumayaw ng bumtarat-tarat. Walang ganun mga kababayan. Itong mga senador, ulitin ko, pangatlo, ang senador pangatlo, pang-apat ang mga kongresista. So mga kababayan, mga powerful yan. Hindi maiwasan na may mga baril yan. Hindi maiwasan na may mga bodyguards yan. Ikaw ba naman ang nakawan ng bilyon-bilyon tapos wala kang bodyguard? Aba, nakakapagtaka naman. Kaya mga kababayan, hindi basta-bastang mag-aristo ng gano'n na, ito, nilabas ni BBM ang warrant, bukas arestuhin ka. Paano kung bukas lumipad na yan? Paano kung bukas nakatakas na nagtago na yan? So, ganun po yun, mga kababayan. Kaya sa mga atat na, bakit wala pang na-aresto? Di kayo nang umaresto. Ano, hindi niya magbakasyon yung mga pulis, sundalo, at mga CIDG, NBI? Wala na silang karapatan mag-New Year? Pa-New Yearin nyo muna. Kasi kung i-aristo nila yan ngayon, tapos nakipagbarilan sila dun sa inaristo nila, hindi na sila abutan ng New Year.
Di ba? Hayaan nyo mo, mag-celebrate mo na ng New Year. Oy, Diyos ko, bakasyon na ngayon. Holiday break na yun. Oy, mga kababayan. Nagkataon na na-shoot ng Pasko. Pasko ngayon. Diyos ko naman. Sabi nga nung yung babaeng tinulungan ni Daddy Frankie, yung charity vlogger, ay, sa mga supporter ni Daddy Frankie, wag po kayong magalit, Pasko naman ngayon, nanghihingi ako. 'Di ba? Ganun naman po sa mga otoridad na mga nasa batas na manghuhuli dito sa mga kawatan, mga kababayan. Bigyan nyo naman sila ng holiday break. Oy, hindi naman habang buhay duty na lang ng duty. Wala na silang time. Diyos ko, kaya nga minsan itong mga kasundaluhan, kapulisan, NBI, naghihiwalay sa mga asawa. Bakit? Yung mga asawa galit na galit. Ito namang hanipay ko, sweetie pie, hindi na ako naiiyot, puro na lang aristo, puro na lang aristo. Hindi na ako kinakalabit sa kama kasi nga 3 oras lang tulog, tapos aalis na naman, kaya mag-aristo na naman. Hindi nyo ba alam na pulis, sundalo, NBI, si IDJ, yung mga Marines, mga Scout Ranger, kadalasan yan sawi sa pag-ibig. Bakit? Wala lang tayong mag-iyot, puro na lang serbisyo. Di ba? Bigyan nyo naman pagkakataon ng isang linggong street iyot sila. Oy, di ba? Hindi mo, Diyos ko, Paskong Pasko, New Year na New Year, walang iyutan. Ako, maghiwala yan. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo yung magjowa nga, kahit isang hug lang. Pinalayas nga eh. Di ba? Kita nyo yung magjowa, yung pangalan nun, yung babaeng na nabisto nung may jowa pala siya, tapos nakipag-meet siya doon sa lalaking gwapo din. Tapos sabi nung lalaki, so ano to? Iyot lang ang kailangan mo sa akin? Tapos pag-uwi mo, may iiyot din sa'yo kasi may jowa ka. Tapos ako dito, iyot lang din habol mo sa akin? Yung lalaki na nag-video na yon, kinasuhan nga daw di umano, cyber libel daw yun. Hindi po cyber libel yun, mga kababayan. Alam nyo kung bakit, mga kababaihan, huwag kayo magalit sa akin ha. Kapag babae nagluloko, lalaki pa rin ang mali. Kapag lalaki ang magloko, lalaki pa rin ang mali. 'Di ba? Kaya nga minsan yung mga lalaki, bigyan niyo naman ng pagkakataon. Alam niyo ba yung nakita ninyo yung yung issue ng magjowa na yon na na-trending ngayon, na binidyo siya habang na may regalo, pagbukas conversation pala nung jowa niya, nabasa doon sa bago niyang jowa. Yung pangalawa, kabit niya. Sabi nung babae, so kabit lang kita, pero may jowa ako. Sabi naman nung lalaking kausap niya, so ibig sabihin, iyot lang din ang habol mo sa akin. Mga kababayan, di ba? Di ba? Biro mo yung akusado nagsampa rin ng kaso laban sa testigo. Tama kayo, boss. Malaking tao, mga handa. Di ba? Yun. Milyon din katapat niyan si John Vic sa kasong to. Sabi ni Gerardo Ramirez. Hayaan nyo na. Kaya nga, di ba, mga kababayan, mga ordinaryong tao, mabilis lang aristuhin. Pero yan kasi mga powerful yan, ulitin ko. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay ang commander ng sundalo. Yan ang pinakamakapangyarihan, hindi ang presidente. Ulitin ko, mga kababayan, ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay ang commander ng Armed Forces of the Philippines, si Bronner. Hindi si Marcos. Bakit? Kung i-take over ni Bronner at ng AFP ang Malacanang, walang power si Marcos. Unang makapangyarihang tao, ang pinaka-head chief ng Armed Forces. Pangalawa, ang presidente kasi siya ang commander-in-chief. Di umano. So, ang pangatlo, vice president, pang-apat, senador, pang-lima, ang kongresista. Pero sa ating konstitusyon, ang pinakamakapangyarihan ay ang presidente. So, ang mga armed forces at ang kapulisan, bawal sa kanila ang partisan, control lang sila, nasa sarili lang silang alituntunin, 'di ba? Ang kanilang sinusunod. Kaya mga kababayan, pag sinabi nating pinakamakapangyarihan, vice president, senador, si congressman, mahirap po alistuhin yan, oy. Hindi yan katulad, do you think si Digong kung nakalapag yun ng naiyak, nakalipad ng Davao, maaristo ni Tory yun? Hindi. Gugulo doon sa Davao, magkakarayot. Naalala nyo naman yung si Kibuloy nga lang inaristo, nagkakagulo nga, parang martial law na nga doon sa Davao nung time na yun eh. Yeah. Pasalamat tayo na si Digong inaristo sa NAIA, wala siyang palag. Kung sa Davao yun, do you think maaristo ni Tory yun? Hindi. Hindi si Digong makipaglaban kundi ang mga bobo niyang suporter. Yeah? Ang makikipaglaban. Hindi si Digong. Kasi syempre sisigaw-sigaw yun si Kitty doon, dudumugin ng kapitbahay yun. Sisigaw-sigaw yun doon Sisigaw-sigaw yun doon si Hanilet. Do you think? 'Di ba?
pupunta yung mga taga Davao na bobo doon ng mga DDS. Do you think mahuli? Si Digong hindi. Ang gamitin ni Digong doon, civilian shield. Pasalamat si Torre, si General Torre na nasa naiya si Digong. Kasi kung hindi, pero duda ko mga kababayan, si Bato ang may kasalanan nun. Kaya si Digong na aresto. Kung sinabi lang ni Digong, ni Bato kay Digong na may warrant, hindi sana si Digong maristo. Itong si Bato kasi makasarili. Alam niya na may warrant na paparating, tigan nyo hindi sumama sa Hong Kong. Diba? May ads po tayo mga kababayan, huwag po kayo mag-skip. Yun po ang katotohanan. May ads, huwag mag-skip. Salamat po mga kababayan. Yun ang ginawa ni Bato mga kababayan. Kaya, mga kababayan, yun po yung ating mga pinag-uusapan ngayon. So, ibig sabihin, binasura ng korte ang kaso ni Jinggoy kay Bryce. So, may possibility na accurate ang mga ebidensya ni Bryce laban kay Jewel. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan yung ating live ngayon. 1 oras na po tayo, no? So mamaya, Kent, nakita ko sa thumbnail mo na ang babae na nakaupo sa tabi ng bangin, tingin ko ang layo ng mukha sa mukha ni Cabral. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan yung ating live ngayon, yung ating pinag-uusapan ngayon. So mamaya, kita-kits po tayo ulit, no? Meron po tayong pag-uusapan ulit mamaya, mga kababayan. So, maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Hindi ko po kayo maisa-isa. Alam ko naman po, nandyan po yung mga pangalan ninyo. Ayaw ko naman bigkasin isa-isa kasi mga kababayan, magtampo naman yung iba na hindi nabibigkas. Pero nababasa ko po. No, lahat ng comment ninyo. Mas mabilis kasi magbasa ang mata kaysa sa magsasalita sa bunganga. Alam niyo mga kababayan, itinuro sa akin ng teacher ko dati, kapag nagbasa ka, huwag ka magsalita. Bakit? Kapag binasa mo yan, ganyan, mata to mata, maiintindihan mo. Pero pag binasa mo na nagsasalita ka, ganyan, wala kang maintindihan sa binasa mo. Yan ang pinakamagandang itinuro ng teacher ko dati. Kaya nga, di ba? Yan ang mali ng mga DDS. Bakit? Ang laki na ng letra na pangalan lang bobo sila, hindi nila naintindihan. Kasi bakit? Nagbabasa, nagsasalita eh. Pero kung titignan mo lang yan, sabihin mo dun, banat by bugaw. Naintindihan niya na bugaw siya. Pero kung titignan mong bugaw si Banat Bay, hindi niya maintindihan. Bakit? Binasa niya nagsalita siya eh. Pero kung titigan niya yan, alam niya. So yun po yun mga kababayan. Maraming salamat po.